Actually, kung papanoorin ninyo yun, ang ganda nung journey na ng kiss. Diba? Nahuli kayo, no? May apat na eksena, apat o limang eksena na they have to kiss. At pwede mo naligaw si Cindy, no? Ha? Gusto niya magpaligaw? For today, that is #40 and #40 Media Conference. Okay, ito na po ang pinaka-hinihintay ninyo mga kaibigan. Let us call in our cast and director for 40. First is a handsome actor who will surely captivate our hearts with his charming looks. He is best known for his roles in films such as My Fairy Tale Love Story, Walwal, Viva Films, Made in Malacanang, and many more. He also starred in numerous TV series including Sinungaling Mong Puso, Mulawin vs. Ravenna, and Viva One's Kung Hindi Lang Tayo Sumuko. Currently, he captivates us with his ongoing TV series, Lumuhod Ka sa Lupa on TV5, among others. Playing the role of Archie, let's give a warm round of applause for the new prime leading man, Kiko Estrada! Magandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa pagdalaw sa Universo. Yes. I like your hair sa movie Kicks. Gary Estrada. Next, we have a lady with beauty and brains, crowned Binibining Pilipinas Tourism in 2013. She has since ventured into the showbiz industry. We've seen her in numerous films such as Pambansang Third Wheel, Sanggano, Sanggagot, Sangguapo, My Husband, My Lover, Martyr or Murderer, Adik Sa'yo, ikaw pa rin ang pipiliin ko, the recently released Kumantong, the TV series Minsan Pa Natin Hagkan Ang Nakaraan. Currently, she is also one of the hosts of the TV5 show Will to Win. Ladies and gentlemen, portraying the role of Megan, please welcome the beautiful Cindy Miranda. Hello, hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang babaeng walang pahinga na is Miss Cindy. Hello, salamat po sa pagpunta dito. And joining us this afternoon also, he's a writer and a director known for his film Must Be Love, Viva Films movies, Sons of Nanay Sabel, Always in Malaya Entry in the Red Corner, and numerous high-rating teleseries, Princess and I, Be Careful with My Heart, The Legal Wife, The Killer Bride, and many more. Please welcome Direk Dado Lumita. Good afternoon, everyone. Maraming salamat sa pagdalo sa media conference. Thank you so much for seeing. It's really a celebration of life and love. So it's basically a love story, a romance drama siya. But in the end, meron siyang twist. So I really hope na pag pinanood yung movie, yun, meron siyang twist towards the end. Yung pinaka-achievement ko dito is kunin yung buhok ni Papa. Oo nga, no? Kasi sa simula, gusto ni Sins kulot, tapos ako, naturally kulot ako, tapos straight. So that was the big challenge. So this was the best. I think Archie was a mix of my brother and Papa. I wanted to achieve Papa's hair. I'm confident with this project kasi gaya na rin sinabi ni June, yung benta rin dito sa movie na ito, yung chemistry ni Cindy at saka ni Kiko. And to be honest, when we were doing it, parang syempre, first time, parang ganoon. Siguro ang advantage nung first time nila magsasama, yung very fresh, very raw pero fresh, parang ganoon. And then, when I was watching it sa Russia, sabi ko, wow, we were able to achieve the chemistry na gusto namin i-achieve to come up with really a good romance drama. Huwag po madaliin. Huwag lang alam mo, may love, magka-boyfriend, just for the sake na may kasama ka.
So natutunan ko po, maging masaya muna ako sa sarili ko. I'm actually 2 years na single na po. So medyo matagal na po. And I'm okay. I'm happy with myself. Kaya pag tinatanong ako bakit wala pa rin akong boyfriend, kasi feeling ko, dahil nga busy po ako sa work ko, tapos masaya naman po ako, okay lang po ako, marami naman akong friends, nandiyan lahat ng friends ko. Pero sabi ko nga, anytime na dumating po, kung sino man yun, okay lang, I'm ready. At least, tanggap ko yung sarili ko, mahal ko yung sarili ko. And then from there, pwede na ako magmahal. Kasi parang before, parang feeling ko hindi ko mahal yung sarili ko. Mas mahal ko yung partner ko. I think yun yung naging pagkakamali ko dati. A love story that is both romantic and heartwarming, poignant, na parang sabi, pero inisip ko, sana hindi siya yung typical love story. So, yun. So, I came up with a concept, and I pitched with the Viva bosses, with Boss Vic and everyone. And I am happy because when I was pitching it, hindi niya nahulaan yung ending. So, sabi ko, with that, alone, sabi ko, masarap siyang isulat at masarap siyang gawin. Yung pinaka-natutunan ko sa pagmamahal is pag nagmahal ka, don't expect anything in return. So, when you love without return. I was gonna say it in English, pero gusto kong mag-Tagalog ngayon, so shout out, lumuhod ko sa lupa. Napaka-selfless naman ang answer mo na yan. Kasi yun yung pinaka-natutunan ko sa pagmamahal. That's selflessness. Nung bata ako, sobrang galit ko sa mami ko kasi hindi niya ako binilagyan ng laruan. Pero pinatawad ko rin siya ulit. So, that's the simple comparison to that. You never really love someone until you learn to forgive. Diba minsan nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin, hindi natin maintindihan, galit tayo, syempre lalo pagkamahal na mahal natin. And then we realize why they did that, ano yung mga rason nila. Tapos ma-realize mo talaga kapag mahal mo yung isang tao, tatanggapin mo siya ng buong buo. Kahit ano pang ginawa niya sa'yo. Ganun talaga yung pagmamahal eh. Kasi lahat ng tao magkakamali sa'yo. Lahat ng tao sasaktan ka. Walang pwedeng hindi. Lahat sasaktan ka kahit sino pa yan. So, ako, piliin mo kung sinong worth it, nasaktan ka, na kaya mong tanggapin ng buong buo. Kasi wala talagang perfect. So, kapag nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo, may nagawa siya sa'yo, sana kaya mong tanggapin. Yan na talaga magmahal, diba? Dapat kaya mong magpatawad. Kasi diba nga, sabi nga nila si God, diba? Ganun magmahal sa atin. Lahat ng kasalanan natin, tinatawad niya. And I think, mahirap talaga i-apply yun sa atin, sa ating mga tao. Pero kung may isip mo talaga, yung mga nag-last talaga na relationship, dahil nagpatawad sila ng hindi lang isang beses. Pero buong buhay, buong relasyon nila, palagi sila nagpapatawad. Yun talaga yung pagmamahal. Kung mahal mo talaga, kasama ang forgiveness dyan. And if you have not forgiven the person who hurt you, it's hard for you to move on kasi it's part of the healing process. But obviously, it'll take time. So depende yan kung gaano kalalim yung pananakit niya sa'yo. But yun nga, as I said earlier, I forgive but I do not forget. So hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin, but okay na tayo, quits na tayo. Like that. Thank you. Siguro fear of failure, I guess, more than fear. As I don't like failing, but if fame, I really didn't care. I think sa industriya po na to, talagang kasama yung fame na yan, di ba? Talagang makikilala ka ng tao, minsan dyan nasusukat talaga kung anong level mo sa industriya to, kung gaano ka ka-famous, di ba? Araw-araw po actually yun nga, yung kwento ni Megan, yung akala mo, di ba, minsan nasa iyo na lahat, everything is going well. Pero totoo yun, pwedeng bukas gumising ka, wala na lahat sa'yo yan. Pwede nga mawala yung isang taong mahal na mahal mo bukas. O kahit ano pa yan. Kaya talaga dito sa industriya to, dapat, seize the moment, etong araw na to. Wag mong sabihin na, bukas na lang. Gawin mo kung ano pwede mong gawin, ibigay mo yung best mo sa lahat talaga.
lahat na ibigay na opportunity sa'yo. Kasi ang daming dumadating na bago, di ba? Pwede kang matabunan, pero kung palaging feeling nila okay ka, alam mo yun, hindi ka nawawala, best foot forward ka palagi. Siyempre talagang magstay ka talaga, pero nakakatakot talaga ang araw-araw. Wala tayo talagang kasiguruhan sa bukas. So, yes, yung fear talaga, andun yun palagi sa trabaho na to. Ito, single pa rin po. Ayun, kaya pinili ko na lang po talagang ma-in love talaga sa work ko. Hindi naman dahil ayaw ko lang talaga po magka-boyfriend. Hindi po ako na-in love. Siyempre marami po ako nakakatrabaho, nami-meet sa work ko. Kaya lang, hindi rin po ako mapili I think yung personality ko po, ako po kapag gusto ko talaga, sobrang gusto ko. Wala pa po akong ganun. So, I think dahil din siguro yung concentration ko na sa work ko, ang hirap kong ma-in love. And feeling ko, kasi sa last relationship ko po, ang nangyari, parang di niya po naiintindihan yung work ko. Or alam mo po yung parang, that person is ready to settle down, pero ako hindi pa po. So, ako po talaga, gusto kong gawin talaga muna lahat ng pangarap ko. Siyempre para din sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ayoko talaga sayangin lahat ng ginawa nilang suporta sa akin for 12 years. Tama, sir. Working process. We built that slowly, brick by brick with Direk. Explaining the character and of course trusting Sins and understanding kung ano yung workflow, kung paano magtrabaho, kung ano yung magandang energy na bigay dito sa project. So I hope we capture that dito. Yun yung biggest goal ko dito sa movie, to be honest. And of course, giving Direk Lalo the character that he wrote. Kasi ang ganda nung character ni Archie. He was really like the hero, you know. Like, alam mo yung parang minsan sa buhay mo, kaya mong maging hero. Yun. So parang, this is that. Ako po, going back a year ago, tama ba Direk? A year ago namin itong shoot sa Cebu. In character po ako, I was Megan. Yung makikita niyo po nag-suicide po, di ba? Almost magpapakamatay. Kumapit lang po ako sa character ko. But you know, hindi namin talaga parang pinlano lahat ng eksena. Actually, nadala lang po ako sa lahat ng eksena. We didn't parang pinag-usapan na, ganito gawin natin dito ganito tayo maghaharap or whatever. Kasi pagka in character ka na, feeling ko, di ba? You just go with the flow. Kapag ready ka dun sa set. And si Kiko talaga hindi mahirap po. I think hindi mahirap kuminek kay Kiko. Kasi talagang very open po yung character niya nun. Siya si Archie that time. I think yun yung naging maganda direct, no? Pagdating po namin sa Cebu, talagang ready na po kami as Megan at Archie. Kasi na-brief na kami ni Direk. We had workshops po. Naintindihan namin yung characters namin. And I forgot about Cindy. Kasi kung si Cindy po yung mag-play, mahirap po talaga. Ang tigas po ng personality ko talaga. But then dito talaga, as Megan talaga, yun po ako. Iba sa akin po, as Cindy. So makikita niyo po doon na wala pong acting. Siyempre, it's acting. But we did it naturally. Kasi mas maganda po kung natural. Makita niyo kasi kung fake, di ba? So, yung mga sweet moments po namin, hindi siya planado. Kung ano lang po yung naramdaman namin nung moment na yun, yun po yung ginawa namin. Mararamdaman po ninyo because sa akin kasi, ang gauge ko na nag-work siya, when I was watching the Rushes, yung Rushes hindi pa siya edited, wala pa siyang score, and then, pag nagsushoot ka naman, hindi mo nakikita yung details, yung units, yung nuances nila. So, when I was watching it, sabi ko, may binigay pala silang yung tinginan, yung mga nuances, yung mga ganon. And sa akin, parang... magaling si Kiko dyan. Kinilig ako sa kanilang dalawa. Kasi tama yung sinabi ni Cindy. Tinuturuan nga kami direct. It's because parang na-own nila yung character nila. Alam nila, kumbaga parang sila na yon. Ang dali actually makakuha ng chemistry. And then actually sabi ko sa kanila nung nag-start kami, dito sa unang eksena, wag muna kayong mag-banding
Kasi nga, di ba, yung pag nag-develop pa lang yung relationship, wag muna kayong mag-usap, wag muna kayong ganyan-ganyan. So, sila naman, talagang hindi sila nag-usap. Actually, hindi po talaga kami Hindi ka nag-uusap. kami nag-usap. As we go along, kasi dun sa Cebu, yung ang location namin medyo malalayo. Syempre, magkasama sila sa isang sa van, sa service. So somehow, feeling ko doon na-develop yung yung camaraderie nila, yung chemistry. So if you watch it talaga, parang, syempre, to be honest, sabi ko nga, very refreshing, very raw, yung tandem. Yung simula parang, diba parang hindi siya... One of those lang. Oo, hindi siya Katniel or hindi siya Joshua Julia na meron na silang pinanggalingan. Ito nagsimula. The advantage of that is that yun nga, very refreshing. Pero syempre parang ang nakakatakot na part is that mapupull off ba or hindi. But I am very, very happy talaga because nung napanood ko talaga yung Russia, sabi ko, oh my God, it's there. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, that's work on that love team. Kasi swear, I mean, may mga eksena silang nagkakatingin na lang sila, nagkakasaran lang sila. Ako po, nadala lang po talaga ako ng character po talaga. Sobrang in love ako dun sa character ko. I think Kiko din. Archie and Megan po talaga kami doon. Okay. Parang nakalimutan po talaga namin yung sarili namin. Kasi kung ako po talaga yung mag-play, hindi ko po magagawa talaga si Megan. So talagang tinatak ko sa isip ko na ako si Megan. Gagawin ko to, parang for the whole sa shooting na yon, talagang tinanggal ko si Cindy talaga para ma-play ko po ng mabuti si Megan. And it was good po wala ka pong ma-feel na syempre may time na may mga katrabaho kayo, parang feeling mo, parang ang off nung kinis ka, di ba? Here, wala po parang talagang napaka-light. It's a good feeling po. Di ba, minsan may kissing scene na awkward po. Ano ba ito? Ba't ko ba ito ginawa? Di ba, wala po akong ganong feeling. It was a good memory po. Just wanted to focus on work. Lumuhod ko sa lupa came, and I was parang I wanted to give my best. So yung lumuhod ko sa lupa, I'm getting there, pero hindi ko makuha yung flow yung serye. Pag pelikula kasi mapaplakado mo serye, there's you give some and you lose some. Pero yeah, I'm getting better. And I'll get better every time. So next show I'll get better. Next one is gonna be bigger. And I'm gonna be better. Hindi, talaga, we're good friends po. Yeah. Parang talagang, yung respect talaga nandun po. That's, I think that's better than being in a relation. Tama. Mas mahirap yun Yes. Diba? Staying friends and being friends with people you work with para mas madali yung trabaho. Next time I work with Cindy, it's gonna be easier because we already did. Pwede na, di ba? So imagine po may work kami, everyday kami, sa TV5, makikita mo po kami dalawa. Di ba wala din time if ever man. So, work na lang po muna. Sinubukan kong makabook si Papa. That's my first attempt. Number 2, sobrang ganda ng script. Sobrang ganda ng sinulat ni Direk Dan ng character. Number 3, it reminded me of my brother. And I really wanted to put a personal touch on Archie. Konti na. And last one? Cebu, baby. Cebu was fun. Cindy. Ako po first, nakarelate po ako sobrang kay Megan. Parang feeling ko, story ako po. Hindi man ganun ka-specific lahat ng nangyari. Pero like, I almost gave up din po sa mga ginagawa ko. But then, I had the reason to continue. That was the first po. Yung pag nabasa mo yung script, ako to. I'm gonna do this movie kasi alam ko kung paano ko gagawin lahat ng eksena. Pangalawa, sobrang na-inspire po ako ng movie. Totoo po yun. Yung hope, si Megan, yung nagka-hope, kung pagka pinanood niyo po yung movie, sobrang inspiring po ng character ni Megan. And after that movie, I'm here, I'm back, I'm working like every day. Host ako ng Will to Win. So parang feeling ko, wow, as in talaga, pagka na-inspire ka talaga ng work mo talaga, you'll do better each day.
And I think yun yung naging resulta po sa akin. Pangatlo, syempre parang, yun, yung itong movie lang na to, natuloy ko ulit na maging, kasi gusto ko talaga maging good actress. That's my dream po talaga. Hindi beauty queen, hindi host. Gusto ko talaga maging magaling na actress. And because of this movie, salamat na niwala po sa akin si Derek Dado. Na alam po natin, from Pangako sa'yo, na pinapanood ko nung bata ako, hanggang kung ano mang... Hindi, di ba po, di ba nakaka-flatter na makipag-work dun sa taong napakagaling po. As a writer, as a director. Yes, parang alam mo, feeling mo special ka na din. Feeling mo you're part of this industry na dati akala mo magiging extra-extra ka lang. I feel so blessed because of this movie. Siyempre, nakatrabaho ko din si Kiko na napakabait. So, pang-apat po, ano ba? Feeling ko kakaiba po itong movie na to eh. Iba po, ang daming movie na pwedeng gawin, pero ano ba ipipiliin mo? Itong mga oras po na to, parang hindi naman po ako 20-year-old, diba? Parang pwede na akong mag-asawa actually sa ganitong age ko. Pero why I'm still here? Ang hirap makipagkompetensya sa lahat ng mga baguhan, magagaling na actress. Ang dami nating sikat. Pero ano ba? Wala, na-inspire po ako kasi... Dagdag ko lang po, napakagaling ni Cindy dito sa pelikula. Sabi ko sa kanya, yung kung ano yung nararamdaman mo, ipakita mo express mo sa mata. Sabi ko nga, sa mata pa lang, ulam na. So, yun. Ang galing nilang dalawa ni Kiko, saka ni Cindy. Yeah. And I'm so proud of this movie actually. Because of them. Ay, nagpapasalamat po kasi nga, di ba? Tama po, from Addict sa'yo, 2 years ago ba to, I was very, very emotional because I really stopped acting po. And now that I feel na I'm back, ito sa career, sa pangarap ko, painful po ako sa 40. Talagang sana makamit ko po yung pangarap ko na yun. Kung hindi man, okay na ako, painful na dito po ako, ginagawa ko po yung pangarap. I just don't want to compare myself to legends. And kailangan ko lang siguro isipin na it's my journey now and I have to enjoy. Kailangan ko lang maging masaya at mahalin yung proseso, mahalin yung serye, yung project, or yung trabaho ko, or ito. Kailangan ko lang mahalin and everything will be alright. And it's a good process right now. And I'm learning, I'm gonna get better. And yeah, I always wanted to play FPJ before. Never Lolo Paquito's roles though. I don't know. Kasi syempre pag bata ka, di ba? Pero I always thought that si Lolo Paquito yung pinakamagaling umarte. Kasi sa totoong buhay, iba siya. Pero it's acting is subjective. Pero nung bata ako, I always wanted to play FPJ. So. Actually, in real life po, napaka-introvert ko. Hindi ko alam kung napapansin po ng mga tao na katrabaho ko yun. I think may mga ganun po. Introvert po talaga ako. Kasi parang hindi po ako bagay talaga sa industry. Napaka-hina ako sa social media ko. Wala po akong TikTok. May Instagram po ako. Pero hindi ako ganun ma-post. Naiinggit nga po ako sa iba na nakakapag-share sila talaga ng mga kung ano. Overthinker po ako na tao, actually. May insomnia ako, hindi ako makatulog sa kakaisip ng mga bagay-bagay. Alam mo po ako yung tipong tao na binibigyan ko ng rason lahat. Iniisip ko lahat bakit ginagawa to ng taong to, bakit ko to ginagawa, ba't ko kailangan to gawin. Kasi kapag ako po may ginawa akong isang bagay, bibigay ko po lahat. Pero kapag ayaw ko, wala, hindi ko talaga gagawin. Ganun po akong klaseng tao. And mag-ride, kung tuturuan ko kanina Yes. Actually po, sa school po before, talagang lumaban na ako sa writing din dati. May mga ganyan na po talaga ako dati. Pero sana, kapag ayoko na po mag-artista, gusto ko rin po maging direktado, maging writer, maging director. Why not? Kasi yun nga po totoo, ang dami kong hugot sa buhay ko. Yes, sana, pwede po. Okay po ako sa ganong idea. Actually, maraming ibig sabihin ng 40. Diba, like, life begins at 40,
Di ba? Pwede rin natin sabihin na parang yung dalawang characters, meron silang paniniwala sa mga numerology at di ba yung may mga ganoong whatever. Pero hindi ko na iano kung yung sinabi ko is connected or related doon sa kwento. But anyhow, ang hirap sagutin. Pero yun kasi yung twist ng ng movie. Parang masabi ko lang talaga, it's really about like sinabi nila, it's really about a celebration of life and love. So, tayo naman, di ba, sa mundo ito naman, di ba, kung hindi ka nagmamahal, parang walang saysay ang buhay mo. So, parang ganun yung gusto namin. I think this is a celebration of life and love who you love with passion, love with fire, love every day. Tell the person you love that you love them every day. Kasi like what Cindy said a while ago and the director was trying to point out, itong pelikula to is about cherishing every single moment you have with that person that you think is worth it. And at the end of the day, kahit kinuha ka na ng Diyos, at least you spend time with the people you love and you work for the people you love. At lahat ng ginagawa mo para dun sa mga tao na yun, yung sobrang mahal mo. So I think that's 40. And may I just add po, without spoiling the 40, yung number po, di ba? Tayo, nabubuhay tayo ngayon. Lahat talaga, time is running. Hindi naman sa noorasan tayo, pero mahalaga po talaga bawat segundo. Maybe, hindi natin alam, we only have 40 seconds to stay and to be with someone we love. Sana talaga, i-seize talaga natin lahat ng moment. Gawin na natin lahat. Bigay mo na lahat. Huwag mo na yung sarili mo na I'm a failure, hindi ko kaya to. Lahat gawin mo na. As in right now, this second. Huwag mo nang paabuti sa 40 seconds or 40 days or 400 hours. Do it now. Life, eto na yun, kung ano yung nasa harapan mo. Hi guys, our movie 40 is about cherishing life and appreciating every single moment that you have with your loved ones. And my role is Archie, and he plays the hero, and he tries to saves the girl in the end of the day. I think the message of this movie for me is cherishing every moment that you have with your loved ones and making sure that they know that you love them and of course that they love you. Takes two to tango. I think that's love. So yeah. Storya to ng parang lahat tayo. Lahat tayo nare-reject, lahat tayo, di ba, may pinagdadaanan. Hindi maganda sa buhay. Pero sana magkaroon pa rin tayo ng hope. Ipatuloy yung buhay natin. Yun po ang 40. Ako po si Megan dito. Yun nga po, maraming times na na-reject ako, nag-fail ako, at almost gumive up na ako sa buhay ko. Pero nagkaroon ako ng reason para ituloy yung buhay ko. Hello sa mga lahat po na sumusuporta sa akin. Sana po panoorin niyo po ang 40 dahil gusto ko po kayong ma-inspire katulad ko sa movie na to. Sana po panoorin niyo po ang 40 sa September 4 na po in Cinemas Nationwide.